Sa video na ito bossing ay mag-adjust tayo sa harap ng shock. Babaan ko lang ng 2 inches sa harap. Ang purpose kasi kaya nag-adjust tayo sa harap. Nagpalit kasi ako ng 305mm na shock sa likuran. Kaya ang resulta pag di mo binabaan sa harap, nakataas na po ang alignment ng headlight. Lalo na't may kasalubong ka ay masisilaw talaga. So umpisahan na natin sa pagbaklas ng gulong. Sa bolt ng ihi ay 17mm po ito sa kaliwa. Sa kanan naman 12mm. So ang tatanggalin naman natin ay itong front fender. Bali 3 tornilyo po yan. Isa sa ilalim at 2 sa taas. Take note mga boss, mas mabuti kung yan po ang gagamitin yung tools para maabot talaga sa ilalim. Di kasi kasya yung tool wrench dyan mga boss. Sa tools nito ay hindi mo na kailangan kalasin yung mga fairings sa harap. Tapos niyan boss, may 10mm pa sa taas. Hindi lang kasi makita ng camera pero nasa gitna po yung 2. Tapos matanggal natin yan boss ay nandito na tayo sa katotohanan. Char. May 13mm po niyan na bolt. Luluwagan muna natin yan mga boss para ma-adjust na natin yan telescopic. Tapos ipasok natin yung ihi para may guide tayo. So dito nagsukat pala ako ng 2 inches gamit ang stick. Di kasi kasya yung roller sa telescopic. So ayan, itaas na natin yung telescopic ng mga 2 inches lang. So susukatin na natin gamit ang stick. Dapat magkapantay sila bago natin higpitan. Okay, pwede na natin higpitan dahil magkapantay na. Susukatin pa natin yan ulit kung nagalaw ba. Okay, so proceed na tayo sa kanan. Same process lang din na dapat magkapantay lang. So ayan, nakikita nyo na hindi pantay. Taas natin konti yung telescopic. Okay, so pwede na po natin to higpitan. Okay, lapit natin konti. Ayan, binabaan na natin ng 2 inches para hindi po masilaw sa kasalubong. Sa ihi naman, check natin kung magalaw ba. Kung medyo nakaramdam kayo ng mahigpit, possible yan na hindi pantay yung shock. Check naman natin kung sasayad ba yung telescopic sa kaha. Zoom natin para makita talaga. Okay na okay boss, walang sayad. Huwag muna mag-skip mga boss dahil i-check natin ang ground clearance. Okay, so mag-check na tayo sa clearance. Ito po yung shock na pinalitan ko ng 305mm. Hindi po tayo ganun katangkad kaya napalit ako ng mas mababa pa na shock. Sayang naman kung tatabasan natin yung komportableng upuan. Eto na ngayon mga boss, lapat na. Hindi tulad dati na katingkayad pa. May time kasi na muntik na akong matumba kaya naisipan ko na babaan. Sa aligning naman ng headlight, bumaba na po yung ilaw niya sa headlight at hindi na po masisilawan yung mga kasalubong mo dahil binabaan na natin ng 2 inches sa harapan. Dati 1 inch lang binaba ko pero alanganin, lalo na't nadaan ka sa medyo lubak na kalsada, para ka nang naka-high beam kasi nag-up and down yung ilaw ng headlight habang tumatakbo. Nakakasilaw po yan sa mga nakasalubong mo. O itong pinaka last part, sa ground clearance naman tayo magsukat. Nilagay ko muna sa ilalim yung sa pangwalis tingting para masukat natin sa roller. Tapos yan ay pwede na po natin sukatin. Ito mga boss, nasa 17 inches na lang po ang ground clearance niya.